Okay, Ronald, kumusta naman? Parang bumabagyo lately, ano? Yes, kakaalis lang ng isang tropical depression. No? Papasok na tayo sa panahon na kakaunti ang bagyo. So hopefully, yan na yung mga huli. Pero parang ang Dahil daming... bare months na eh. Bare months na tayo. No? Oo nga eh, pero parang ang daming political na bagyo. Yun ang kwan. Yun ang matindi. Oo. Hindi lang bagyo, may tsunami pa. Oo nga. Malala nga eh. Itong mga flood natin, naging tsunami. Oo, with all these investigations. No? At saka hindi na lang isa ngayon ang pinag-uusapan natin. Hindi lang isang tao ang pinag-uusapan natin ngayon. Yes. Pinag-uusapan natin ay karamihan. At maraming issue ngayon na kailangan natin i-unpack kasi inisip ng tao na ano nakikita nila sa media is what it is. Yes. At maraming nangyayari below na ground na hindi napapansin ng tao. Well, matagal na nating alam, matagal na natin na pag-uusapan na itong corruption is systemic. Yes. Institutional. Mm. Pero siyempre, dahil wala tayo sa gobyerno, ay kulang tayo sa ebidensya. Yep. Ngayon, no less than the president ang nagsasabi na mahiya naman kayo. At pinupuntahan pa niya yung mga projects. Halimbawa, yung pinuntahan sa Quezon. Yes. Na 55 million, na ghost project. Nawala. Nawala. It Oo. doesn't exist. At ngayon, dahil doon sa kanilang website na isumbong mo sa Pangulo, parang isumbong mo kay Tulfo no? Na marami ngayon mga barangay officials na kinukumpara nila yung mga proyekto na nasa listahan ng gobyerno na non-existent. O kaya ay below dun sa dapat term of reference ng paggawa. No? Kaya yung nangyayari ngayon, para itong Pandora's box. Yes. Nabuksan at ang dami lumalabas. No? Siguro ang kailangan lang nating mapag-usapan ay ito ba ay sapat? Yes. O kailangan ito ay ituloy-tuloy na para malinis yung ating gobyerno? No? Okay, so unang-una, sige, pag-usapan muna natin sa Executive Department. And then pag-usapan natin after that yung sa Congressional and then sa Senate at ano yung moving forward. Pero for the Executive Department, sabi nga ni BBM, nag-fire siya ng first shot nung sa SONA niya, di ba? Mahiya naman kayong lahat, palakpakan ng mga kongresista at senador. Tapos noon, ngayon, naglabas naman siya ng statement na galit na daw siya. 'Di ba? Nakakagalit daw 'to. Kapani-paniwala ba 'yung pagkagalit niya at may epekto ba 'yan? Pwede ko siyang bigyan ng benefit of the doubt, no? Pero halimbawa, nung SONA, nung sinabi niya na mahiya naman kayo, ang inatasan niyang mag-audit at mag-imbestiga ng corruption dito sa mga flood control projects ay yung DPWH. Okay. Ngayon, lumalabas, yung DPWH ay isa sa mga main actors dito sa corruption na ito. Kaya tinanggal na sa DPWH yung pag-audit. Pero at first glance kasi, alam mo naman na kasabwat ng DPWH. Of course. Kaya dati ko pa sinasabi na mag-resign na o tanggalin na yung head ng DPWH. No? Pero hindi pa rin ginagawa hanggang ngayon. No? Dapat mahiya naman siya. No? Lahat ng tao niya under him ay tainted by corruption. Wala ba diyang kahit minimum man lang na command responsibility? No? Hindi mo ba alam na nangyayari yan? Hindi ka ba binabatuhan ng mga kinikita nila? Pero, tanong lang naman. pero tanong ko lang, ako naman magtatanong dito. Yung sinabi mo na hindi na pala ang DPWH ang mag-iimbestiga. Sino na mag-iimbestiga ngayon? Iimbestiga? Alam ko kasama yung COA. Okay. Alam ko yung mga Regional Development Councils kasama dahil lahat yan bumabagsak sa mga rehiyon. No? Hindi ko alam kung kasama ang NEDA. Ang suggestion ko, dapat magsama ng civil society. Yes. Yung disinterested party. Third party outside. Outside government. Para makasama nila. Parang itong Open BICAM. No, kasama na ngayon ng civil society, kasama na ang mga galing sa simbahan. Dapat gawin din nila yon dito sa investigasyon na ito. Kung talagang seryoso sila. Yes. Paano? Baka mamaya yung mga inatasan mo dyan ay involved din. Halimbawa, doon sa presentation ni Ping Lacson kahapon, kahit COA, binabatuhan ng kita. No? Wow! 0.5 o 1% ng kita. Meron din. So, sino yan? No? Sino yung mga yan na involved dito? Dahil yung COA kasi nag-audit ng mga projects at sila nagbibigay ng mga pasa o pasang-awa na notice sa mga proyektong yan. So, yung iba, hindi ko naman sinasabi lahat, yung iba may be involved. Dahil sila yung nagbibigay ng passing marks sa mga yan. No? At paano mo bibigyan ng passing mark ang isang ghost project?
That's right. Paano mo bibigyan ng passing mark yung isang project na 20 or 30% lamang ng original budget ang nagamit? So, I'm sure may mga COA officers na involved din dyan. Pero alam mo sa akin, ang nakikita kong ang lumalabas ngayon ay is not something new. Alam naman natin lahat na may corruption na nangyari. And in most departments, meron. Yes. But primarily sa DPWH. Yes. That is one of the biggest sources of corruption since time immemorial. Yes. Ngayon, bakit ngayon lang ito lumalabas? Tingin mo? Well, dahil nga yung ebidensya is so glaring, wala silang choice kundi investigahan. Lalo na nakita natin nung controversy nung GAA, nung budget last December, talagang gumuho yung approval rating ng gobyerno at saka ni President Bongbong. At nag-cause sa kanila yan nung election, yung midterm, na karamihan sa kanilang kandidato ay talo. Diba? So, nakikita ni PBBM na itong plebiscite sa kanyang gobyerno nung midterm is writing on the wall. Kung wala silang gagawin, halimbawa sa issue ng corruption, talagang mag-free fall yung kanilang approval rating. So, since then, ay gumawa siya ng populist calls. No? Populist in the sense na ito yung nakikita niyang gusto ng tao. Halimbawa sa SONA, at after ng SONA, itong kanyang PowerPoint presentation, na nilista niya yung 15 na biggest contractors dito halimbawa sa mga flood control projects. Pero katulad nga na sinabi mo, dati na tayo may indications dyan. Ngayon lang, gobyerno na mismo nagsasabi, presidente na mismo nagsasabi, na meron. At yung ebidensya nandun. Doon sa website na tinayo niya na Isambong sa Pangulo. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, mas gumaan ang trabaho namin. Dahil ito ay data na ng gobyerno. Yes. So yung mga iimbestigahan namin, madaling makita. Geolocation, no? Right. Pupuntahan namin kung meron o wala. Or kung meron man, ay above standard ba o hindi. So, yun yung kaibahan. Dahil nandun na tayo sa gilid-gilid Alam natin na nangyayari yan, binabanata natin, pero minsan kulang tayo sa ebidensya. Yes. Kasi wala tayong access dun Yes. Kumpara sa gobyerno mismo. So, this is the first time na ang isang presidente ay umamin na may korupsyon sa kanyang termino pa. So, yun yung ang interesting dito na nakita ko para sa akin, yung paglabas nitong Pandora's box nito, pagbukas nito ay isang epekto din nung laban nung dalawang kampo. Yes. Dahil so in other words, for me, political din to. In a way, kasi ang nangyari dito, nakikita ko, dahil nag-aaway ang mga Duterte at ang mga Marcos, ang ginawa nila, nagsisiraan na sila. Kumbaga, ako, binato mo ako ng confidential fund issue. Ay, pag-usapan natin yung GAA. Ayan. Marami nang binato kasi yung kampo ni Duterte sa kampo ni Marcos, wala naman dumidikit. Yung mga drugs, yung magpa-drug test ka daw, wala, ang dami na. Tapos si Lisa Araneta Marcos na nag-travel those states, may nangyari daw ganun. Marami na silang sinusubukan. Pero ito, nag-stick. Yes. So parang, ito nag-stick. Ito sakyan natin to ngayon. At mismo yung presidente, yung budget ng 2025, hindi niya pinirmahan last December. Dahil nga, unconstitutional, illegal. Dahil mas mataas yung budget ng DPWH kesa DepEd. Malinaw sa ating konstitusyon, hindi pwede yun. Yep. No? Kaya dun pa lang, nakikita mo, oops, no? DPWH, mas mataas pa sa education. No? At so sinubukan nilang ibaba at dinagdagan nila yung DepEd ng mga PNPA Academy. Yes. No? Yung mga usually hindi naman kasama, inilagay para lang tumaas. Pero at least meron siyang kaunting appreciation na may problema. Yes. At sabi niya, kung hindi ito maayos, hindi ko pipirmahan. Which means re-enacted yung budget noong 2024. Yun yung threat niya. Dahil election year yan, hindi naman papayag yung mga politiko dahil may mga insertions sila dyan na posibleng gagamitin nila sa kampanya. So, in-adjust nila. Sinubukan nila i-correct. Pinawasan yung mga lump sum, no? Binawasan yung DPWH. No? Pero indication yan nung institutional corruption. DPWH, ang laki ng mga proyekto, laki ng pondo, 9,000 flood control projects. Ano ibig sabihin nun? Diba? By its very nature, alam mo na may anomalya. pero yun na nga alam nga nating lahat meron. Pero ngayon lang tayo may ginagawa about it. So yung punto ko naman dito ay
natutuwa din ako na lumalabas to ngayon at natutuwa ako sa paglalaban ng dalawang kampo kasi pag may labanan ka ng dalawang kampo tulad na nangyayari ngayon, Mas maraming ebidensya. yes, kasi maglalabasan talaga yan ng baho kasi gusto niya maging mabango. So ibabato ko sa iyo yung problema. Yes. Kaya ngayon, napipilitan yung dalawang kampo tumino. Dahil alam nila yung taong bayan ang naghuhusga at kanino sila kakampi. Ito ang paraan ngayon. Baka hindi kagad ako pupunta doon sa tumino. Well, okay, hindi, okay. Mas, sige, sige. Hindi sa Mag-iingat. Mag-iingat. Oo. Mas may delikadesa. Oo. O magkakaroon ng delikadesa, di ba? Hindi rin kagad ako pupunta ron. Okay. Kasi, well, Dahil itong mga walang hiyang to, walang delikadesya Walang from the start. Ang gagawin nila, mas mag-iingat para hindi ma-obvious yung kanilang ginawang pagnanakaw. No? okay. So, mas may ano pala ako, meron pa pala akong faith in humanity kumpara sa'yo. Mas optimistic ka sa akin. Oo, ikaw ano ka na, cynical ka na pala. Yes. Pero Ronald, ito masasabi ko dito. Yung nangyayari ngayon with the government, ito, yung flood control na yan, alam na natin ngayon, ito na yung problema. Okay, moving forward. Ngayon, narinig ko nga, sinasabi nga ng ating nasabi ni Senator Win Gatchalian, nagtinetreten niya, magbibigay daw siya ng zero budget, which I think is impossible, to be honest with you. Yeah. Kasi totoo namang may kailangan namang paggawa talagang infrastruktura. Yes. Walang issue doon. Pero sa akin, I believe na kayang ibagsak yung budget nila to half o baka less than half pa nga. Because, maganda yung sinabi niya, na ilalagay na lang natin sa eskwelahan. Pagpapatayo ng mga tamang kailangan na eskwelahan. May deficit na Oo, 70,000 ba na? Basta laki dahil nga sa iniwan ng huling DepEd Secretary. Tingnan mo, hindi ko na nga binabanggit yung pangalan ng dating DepEd Secretary. Sa health. No? Oo, sa health. Malaking problema natin doon. And the other projects social services that require the money para maging mas maayos ang buhay ng ating mga kababayan. Tama. Pero maingat sila dyan dahil dalawa yung main source ng ating economic development. Una, remittances abroad. Ikalawa, government spending. No, kaya pag kinat nila yung government spending ay dramatically or drastically maapektuhan yung main engines ng ating development na at this point ay mababa na nga dahil ang laki ng ating deficit, no? Yep. Yung ating kinikita bilang gobyerno at yung ating ginagastos, ang laki nung discrepancy. Ganon din sa export at saka import natin. Ang laki nung deficit natin in terms dun sa mas marami tayong ini-import kaysa ini-export. Which means na yung fundamentals ng ating economy hindi naayos, which is manufacturing, industry, at saka agriculture. Okay. So, may expose dyan yung mga problema natin as a nation, as a society. Pero hindi lang ito usapin ng Duterte at saka Marcos no? Dahil yung mga in-between ay consistently nag-scale up in terms of expose. No? Yes. Yun tingin ko yung kulang Sabi nga ni Senator Ping Lacson, itong corruption na ito sa mga halimbawa, flood control, nagsimula yan long before. Halimbawa, may nakita kami ng mga flood control projects na nakalista 2018. Pero hindi naman siya nangyari. Ngayon, hinahabol nila magtayo para magmuka na may nagawa. No? Pero yung budget niya ay times 5. No? Right. Times 6, no? So, may ganong klaseng uri ng corruption. Kunyari nangyari ito, pero ghost pala siya since 2018. Tapos ngayon 2025 itatayo para mapagtakpan yung 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. So, ganong kagarapal itong corruption na ito. At hindi ito mangyayari na hindi alam ng gobyerno through DPWH. Hindi ito mangyayari na hindi alam ng mga local officials. Hindi ito mangyayari na hindi alam ng mga politiko. At yun yung lumalabas ngayon. Mismo yung mga highest ranking officers ng ating Senado, may involvement pala sa mga contractors na ito. Oo. No less than the president na nag-expose, no? Oo. Tapos ngayon, nakikita mo, nag-iimbestiga sila, tapos parang ang lilinis nila.
no? As pure and as clean as Caesar's wife. No, parang hindi ka ba nasusuka habang pinapanood mo? Actually hindi ko masikmura talaga yung pagpapanood doon. Kaya nga nahirapan ako panoorin kasi nakikita mo yung mga tulad ni na Jinggoy Estrada, nagsasabi sa kanila na nakulong dahil sa Napoles. tapos sabi niya nakakadiri kayo. Ano ba sinabi niya? Yung ano ba naman yan? Ganun parang galing mo Ikaw. Na-impress ka. Na-impress ako sa alam mo ito masabi ko sa ng mukha. sa Senado natin. Ito lang masabi ko. It is a circus. Season 2 to ng circus nila. Bakit? Lahat ng mga nakikita kong ginagawa nila ngayon ay pampapogi. Yun lang yun. Pampagwapo. Pampakitang gilas. Okay, bakit? Kasi unang-una, yung isang, recently yung tatawid ko lang to muna sandali, yung sa issue nung e-gambling. Naalala ko, nagkaroon sila hearing, tapos galit na galit daw si Mig Zubiri. Walang hiya tong mga gambling. Kung ano sinasabi niya, na nagagalit daw siya, na naiiyak siya sa sobrang galit dahil kawawa daw ang taong bayan dahil sa nangyari sa e-gambling na kailangan ipasara na daw. I'm like, theatrics. All of it, theatrics. Bakit? Bakit hindi siya ganun kagalit sa korupsyon na humarap sa kanya? Yung nangyari sa impeachment ni VP Sara, hindi siya galit. Pamumulitika lang yan kahit na may ebidensya. With Chan. Pero itong gambling, galit na galit daw siya. Kailangan isara na itong mga kumpanyang, mga e-wallets na to. Huwag na daw papayagan makapasok. So, nakikita ko yung pagka-hypocrisy ng mga kilos sila. Kaya obvious na theatrics. Okay. Tama, si Marcoleta, yung head ng Blue Ribbon. No, napaka-self-righteous niya, di ba? Okay naman yun. I-expose mo ito lahat. Pero dapat, yung nag-expose, yung mensahero, dapat has clean hands. Di ba si Marcoleta yun na nag-defend kay Sara sa confidential at saka intelligence fund? Di ba yun na nag-defend doon sa 120 million na ginastos sa 11 days? Di ba? Meron ba siyang binanggit doon sa 12,000 flood control projects ni Digong? Wala. So, yan yung sinasabi mo, Chris, na hypocrisy. Di ba? Nagmamalinis ka ngayon. Paano yung mga kalyado mo? Yun. Paano yung mga pinagtatanggol mo? Di ba? Yun yung nakakagalit dito. And speaking of mga kaalyado, ito yung masasabi ko sa mga viewers natin ngayon, whether you're supporting BBM or Duterte, let's realize something. Lahat tayo, we're all on the same team, Team Philippines. Ibig sabihin nun, huwag kang selective sa mga pinipili mo kung sino ang husgahan at hindi. Bottom line, may corruption ba o wala? Kung meron, kailangan maparusahan. Tama. Hindi pwedeng hindi kasi Duterte yan. Kaya hindi tutok tayo sa mga BBM na senador o mga kongresista. Hindi. Lahat yan. Kung sinong may ginawang kalokohan, kailangan, yun ang para sa akin ang problema natin as a country at sa ating mga kababayan natin. Namimili sila kung sino ang dapat maparusahan. Ay, hindi, wag to kasi kaalyado ni Duterte, wag si Bongo. Pero wait a minute, didn't Bongo just get involved recently with a 142 billion insertion na ginawa ni Cheese Escudero? 142, no? Siya yung pinakamalaki ata o si Joel Villanueva ang pinakamalaki. Joel, sa Bulacan. Taga Bulacan na pinakamalaki, tapos sumunod yung Sorsogon, tapos sumunod yung kay Bongo. Tapos lumalabas ngayon, may mga kamag-anak, si Bongo, na involved din sa big government contracts. No less than yung kanyang tata, yung kanyang kapatid, yung kanyang brother-in-law daw, ay involved daw dito. Sa malalaking proyektong ito. Tapos narinig mo siya nag-privilege speech kahapon. Nagalit siya. Ayun. One of the few times na siya ay nagsasalita. No? So, talagang hirap ako matulog kagabi. Napapanaginipan ko yung Senate hearing. Natulog ako siguro mga 5:30 na ng umaga. Dahil parang ang hirap ipagpag Totoo. Itong bangut na ito. No? Dahil sa mga multong proyekto. Halimbawa, sino mag-iimbestiga doon sa 51 billion na nakuha ni Pulong sa kanyang distrito? Sa flood control niya, Gaano karami dyan ang flood control? That's 8.5 billion para sa isang distrito. Sa Davao. Diba? Clearly, conflict of interest dahil presidente yung tatay niya nung nangyari yun. At nasan yung auditing niyan? Saan niya napunta? Bakit puro baha pa rin sa Davao ngayon? Yun na nga. So, sino mag-iimbestiga nun? Wala akong problema na imbestigahan lahat. Pero bakit itong mga Blue Ribbon na ito ay hindi iniimbestigahan yung kanilang mga kaalyado? Diba? Na mga talamak din. Yes, diba? So yun naman sa akin so siguro may mga nanonood sinasabi, bakit naman tayo nakatutok lang tayo sa nakaraan? At hindi, bakit sina Duterte lang? Hindi, actually yung punto dito nga is
Yes, kailangan imbestigahan lahat. Kung si Bongo, si Villanueva, si Chis Escudero, kahit si Zaldico, kutsa kung talagang may ginawang kalokohan yan, Yes. kailangan ihumarap yan. Oh. Ang problema lang natin dito sa nakikita kong kalokohan na nangyayari sa Senado at sa Kongreso ay yung mismong iniimbestigahan ang nag-iimbestiga. So ano tingin nyo mangyayari? Kung ako lang iniisip ko lang kung ako ang iniimbestiga, talagang kung pwede ako maging chair, ako mag-chair niyan. Kung hindi, upo ako sa committee. At ako yung magsasalita at magtuturo ng aking daliri sa mga ibang tao para hindi nakaturo sa akin. Sasabihin ko, kayong lahat ang corrupt para makalimutan nyo na ako pala yung may nagawa. At dedepensahan ko na sarili ko at may kapangyarihan ako depensahan sarili ko. At yun yung nakikita ko Kaya katulad ng problema pinag-usapan natin kanina nung simula, kung meron talagang bubuin na auditing, investigating body dito sa lahat ng corruption nito, ay wag lang COA, wag lang NEDA, wag lang DBM, isama ang civil society. Yes. No, yung mga may expertise na dyan. Halimbawa, merong mga dating galing sa DBM, halimbawa si Zai, no? Nakabisado yung sistema. Ngayon meron siyang NGO. Isama mo siya dyan. Dating Finance Undersecretary, si Shelo Magno. Isama mo dyan. Heidi Si Mendoza. Heidi Mendoza, dating COA Commissioner. Isama mo dyan. Para wala kayong tatakbuhan. Yes. All things covered. No? Yes. Pag sinabi mo, hindi, kasalanan nito. Kasalanan niya nito. Itong mga ekspertong ito, hindi mo kayang bulahin. Yun. At saka yun nga yung problema natin sa current makeup nung mga nag-iimbestiga. COA mismo ay involved. May mga elemento dyan na involved. Mismo DPWH is involved. Kongreso involved. Senado involved. So, syempre lahat yan, magtatrabaho yan para takpan yung kanilang mga ginawang kalokohan. So kung hindi sila mag-iimbestiga, titignan nila, ito may anomalya, ayusin natin. Pagdating sa investigasyon, sir, wala naman kami nakita sa aming walang mangyayari. Walang makukulong, walang mapaparusahan. Sasabog lang yung ating sistema, no? Sabi nga ni Senator Ping Lacson na magandang mensahero dahil never siya kumuha ng pork barrel. No? Yes. Hindi ko sinasabing perfecto siya, pero at least sa lahat ng mga senador, siya ang hindi kumuha ng pork barrel, no? Sabi nga niya dati, yan ang problema sa mga kasama ko dito sa Senado, yung mga galing sa Kongreso, ang kultura pork barrel. No, yun yung tama naman siya, no? Ang sabi niya, yung biggest disincentive dito sa corruption na ito ay yung merong makasuhan at makulong. Dahil habang hindi yan nangyayari, lahat yan may inspire na maghanap buhay. Ang kakapal ng muka, ipinapaliwanag pa yung kanilang corruption. Yeah. Di ba? Parang mga medalya na, kumita ako pero nakalusot ako. At saka babanggitin ko rin, na nung napanood ko tong Senate hearing, alam mo yung mga press con afterwards, na pag pinakinggan mo yung mga sinasabi ng ating mga senador, okay? Nung pag tinatanong sila point blank, so, meron bang mapaparusahan dito? Alam mo, sagot nila, sasabihin nila, well, tinitingnan namin yung mga involved na contractors, kung sino sa kanilang may kasalanan nito. Pero napansin ko, wala silang binanggit sa mga kasamahan nila, sa mga tao sa gobyerno na mapaparusahan. Palagi nila sinasabi, yung mga contractor na yan, titignan natin, habulin natin yan. Meron niyang mapaparusahan. Teka lang, yung mga contractor na yan, as guilty as they are, would not have done that kung hindi sila na piniga at na pressure ng mga senador at ng DPWH. Huwag mo kalimutan yung cut ko, kundi mabibigay ko yung proyekto sa iba. So lahat sila magkakasama dito. Ito nga si Boy Culto at si Boy Dila. Pagkatapos, ilang oras pa lamang pagkatapos ng press con ni Presidente Bongbong, eto na, nagpe-press con na siya. Walang kinalaman ang kahit sinong senador diyan sa mga flood control project corruption na yan. Ang bilis! No? Parang alam niya yan. Biglang denial. Tapos napaka-defensive niya. Tinanong kagad yung DPWH Secretary nung humarap sa Senado. Di ba, Secretary? Never akong never akong lumapit sa inyo. Kahapon, niulit niya naman niya. Never! No, never akong nag-insert at nanghingi. No? Parang, wala naman tatanong sa iyo. Ba't ka nagpapaliwanag sa presinto? Di ba? Dahil kitang-kita, ang beneficiary yung probinsya niya. Yes. At ang balita, tatakbo siyang governor doon sa 2028. No? So, parang, ano ka ba? Hindi naman kami mga bobo, no? Hindi naman kami ganun katalino, pero hindi naman kami ganun kabobo, no? Napapaliwanagan mo lang ganyan. Doon ka sa presinto magpaliwanag. At yun yung nakaka-disappoint doon, Yung sinabi mong yun, na imagine mo, yung senador tinatanong sa DPWH. Okay, tingin mo, nandito ka sa Senate.
tinatanong ka ng posibilidad Majority floor leader. Oo, na hindi simpleng senador, Oo, majority na floor- possible na may nakasabot siya. Tanongin sa'yo na, may hiningi ba ako sa'yo? Gusto mo ba makontempt? O gusto mo makulong? Kasi ang daming pwedeng gawin ng isang senador sa isang DPWH head. Kaya ang hirap nung posisyon na ginawa na ganyan. Again, sa akin lang it's Pakapala na mukha ito. yun na nga eh. Kaya nga parang kalokohan doon nakikita ko sa mga ganyang mga pinapakita ng ating mga senador. Alangan mo naman aamin ng DPWH. Opo sir, actually may Sana man lang nagbayad ka na siya magtatanong. Wag na ikaw. Oo, di ba? Oo, di ba? Bayaran mo yung isang senador o bibigyan ka tayo ng project. Pero ikaw mismo sabi mo, ako ba may ginawa? Ako ba may ginawa? Oo. No? Para ka sabi ko nga nananakot sa'yo eh. Siya yung unang nag-press con eh. No? Tapos yung pala, katulad ni Senate President Chis Escudero, meron pala siyang violation ng Omnibus Election Code. Oh, yung pa. May mga contractor pala na nag-contribute sa kanya na bawal. Oo. No? Kaya ngayon, dahil Pandora's box yan, pag-aaralan na yan ng mga investigative journalists. Gaano karami dito sa mga contractor na ito ang nagbigay ng campaign fund sa mga At senador kanino? at mga kongresista at mga governor na bawal. Oo. Na bawal, di ba? Tapos ang sasabihin ngayon ni Senate President ay conspiracy, demolition job. Demolition job kung hindi totoo. Oo. Kung totoo siya, kahit kanino pa yan ang galing, paliwanag mo. Oo, yan hindi demolition job yan, self-destruction yan. Oh, ikaw ang nag-submit sa communique na itong contractor na ito, binigyan ka ng 30 million. Ano sinasabi mo, nagsisinungaling ka? Oh, sa'yo galing yan eh. Kaya nga eh. Ano sasabihin mo ngayon? Bakit yung 99% hindi investigahan? Magkano ba yung 1%? 5 billion. 5.6 billion. Uy, ang liit naman. Investigahan nyo yung 545, 550 billion. Ano ba namang argumento yon, di ba? Napakalaking non sequitur, it doesn't follow. Di ba? Again, binobobo mo naman kami ng husto. Hindi naman kami ganun katalinuhan ni Chris. No? Hindi katulad ni Richard Haydarian. Mas matalino sa amin yon. Pero hindi naman kami ganun kabobo. No? Sa kanya mga paliwanag mo, conspiracy, demolition job. No? Kaya ngayon yung mga hearings yan sa Senado, tingin ko ako lang walang pupuntahan yan. Wala. Maghahanap sila ng scapegoat. Pinapakinggan ko na. Pero ang pupuntahan yan, information. Ayun. Para sa taong bayan na lang. Tayo na magde-decide kung magpapabudol pa ba tayo sa mga ganitong klase mga politiko. At pag sinabi kong politiko, sinasabi ko sa inyo lahat. Ako, may lakas loob ako magsabi kasi may mga nakikita ako sa social media sinasabi, bakit daw hindi natin pinag-uusapan to flood control? Sabi ko, teka, nanonood ba ako sandali? Baka may indirect contempt ka rin yan. Katulad ni Richard. Oo, di ba? Kaya gusto ko tingnan natin talaga yung ebidensya. Pag-usapan natin, ito lumalabas Kaya nag-uusap tayo. Katulad ngayon, yung in-expose ni Ping Lacson ng kongresista. Yun. Na-guest namin kahapon sa StoryCon. Nagpaliwanag siya. Sino to? Panaligan. Okay. Sa Mindoro. Sa Mindoro, okay. Paliwanag niya, wala akong kinalaman dyan, wala akong kinausap, walang ganyan. Ngayon, lumalabas na yung opisina pala niya involved. Pero nakuha lang namin yung data today. Kaya hindi namin nagamit kahapon. Diba? Pero ngayon, yun yung output. Lumalabas na yung information. Yun, diba? okay. Yun ang pwede natin gamitin. Kaya tingin ko, marami pa tayong episode katulad nito na lalabas itong mga ganitong klaseng expose. Nasabi ni Senate President Chis Escudero ay conspiracy at saka demolition job, di ba? That's the usual that's the usual fallback line Pag hindi nila alam sa pupunta at anong sasabihin, yun ang sinasabi nila. And para sa akin so yung Senado sa akin, honestly, like I've always said na with our Senate, wala na akong inaasahan pa sa ating Senado. Wala. To be honest with you, wala. Kasi nakikita mo na time and again, nag-iimbestiga, walang nangyayari. Okay. So, bakit pa natin ito ginagawa ngayon? For theatrics, pero again, benefit pa rin sa atin. May nakukuha tayong mga information. Ang tanong, anong gagawin nating lahat sa information na yon? Yes. Magbubulag-bulagan ba tayo? Magiging selective tayo? Ay, ito paniniwalaan ko, ito hindi? O paniniwalaan ko lahat? O titignan ko ba lahat ng pantay-pantay? Okay. Let's now move to Congress naman. O sa Congress, gumagawa sila ng hearing. Yung nakita ko so far, yun na rin nga yung nakikita kong problema natin ay nung tinanong si Congressman Ridon
kung tatawagin daw niya si Zaldico, hindi niya masagot ng diretso kung tatawagin daw niya o hindi. Titignan daw niya kung may enough evidence siguro para tawagin. Then tatawagin daw nila. Pero tanong, tatawagin... Ang gusto nila ipatawag, yung naglabas ng ebidensya, si Mayor Magalong ng Baguio. Parang si Mayor Magalong pa ngayon na may kasalanan. Pero I think kasi si Richard Gomez nagsalita na nga, 'di ba? Sabi nga niya lakas ng loob mo magsalita. Ikaw ba malinis ka talaga? Kasi tignan mo ang Baguio, which is true naman by the way. Baguio is very polluted. Okay, naalala ko nung pumunta ako doon, may malaking karatula doon na nakalagay na the most environmentally friendly city in the whole Philippines. Parang gano'n. Pagdating ko, grabe yung usok. Sabi ko, bira itong kalokohan na ito. Katulad nga sinabi mo kanina, dahil sa ganito klaseng issue, lahat sila ine-expose ang isa't isa. Yes. At yun yung nakukuha natin ngayon. Yun, Pero sa ganitong pag-e-expose, magiging mangmang ka pa ba? Yan ang tanong ko sa taong bayan. O magbubulag-bulagan pa ba tayo? At ako nga, yung sinabi ko sa isang interview the other day, wag lang, okay yan, maganda yan. It's a good start. Open BICAM. No? Participative, transparent, etc. Pero wag lang tayo matigil doon. No? Sabi nga ni Shelo Magno, investigahan din natin yung mga bills. Dahil marami rin kita dyan May gagawing bill halimbawa against coal. Tapos pagdating sa BICAM, tatanggalin yung provision na yung mga coal companies magbabayad ng excise tax. Imagine mo yun na walang pondo sa gobyerno, yung revenues, nasa billion na pinropose pagdating sa BICAM na wala. Tapos hindi mo alam sino nagtanggal. Ngayon, dapat alam para ipakikis-kis natin sa mukha niya. Ikaw ang nagtanggal ng billions of possible revenues dahil sa isang very polluting na company ng coal. Okay. Diba? So, bills din, dapat magkaroon din ng open BICAM. Pero sa akin, sa dami ng problema ngayon, isa-isahin na lang natin o kaya paano natin ito gagawin na hindi tayo ma-overwhelm. Kasi ang daming issue ngayon na lumalabas na. Sobrang dami that we need to keep our eye on the ball. Yeah. Ang pwede naman natin gawin yan, sa dami, i-highlight natin yung mga landmark defining issues. Halimbawa, ito, yung mga ginawa ni PBBM, 15 na pinakamalalaking contractor. Di ba? Nakakontrata ng 20% ng all contracts. So, doon tayo mag-focus. Walang problema. Pero pag lumalabas yung mga iba, wag din nating itago. Tama. Oo. Yung binabanggit ko kanina, halimbawa yung excise tax sa coal na nawala sa kwan. Di bang focus din tayo ron para makita natin, hindi lang ito flood control. Meron din dito. Di ba? Meron din dito. Nakita mo ba si Mark Villar na napaka-self-righteous? Sino ba yung secretary ng DPWH? No? Yes. Sino ba ang nagbigay ng mga contracts na mahigit sa 100 sa Prime Water? Di ba yung DPWH din? Yep. Yung luwa na under niya? So, tapos ang lakas ng loob na bumanat, no? Kaya nga gusto kong balikan yung nakaraan. Halimbawa, nung secretary siya ng DPWH na mayroong 12,000 flood control projects yung Duterte government. Ano nangyari doon? As a matter of fact, babanggitin ko na rin, that maybe this is part of me na medyo na-impress siguro kay BBM na na-impress o nagulat, o hindi ko alam kung na hindi niya pinatulan yung previous budget before his administration. Sabi lang niya, imbestigahan natin 2022 up to today. Yes. So medyo parang, ang magnanimous mo naman. Pero okay na din yun kasi parang sinasabi niya, bahala, wala na akong pakidya sa previous admin. Tignan natin yung akin para ganun ako ka-confident na aayusin ko tong akin. Okay naman yung magnanimity na yun. Pero sabi nga ni Ping Lacson, yung mga proyekto na yan, dikit-dikit yan. Dikit-dikit, yes. Hindi yan nangyari overnight. Yes. Nangyari yan because of a system of corruption. Kaya ang laging ginagawa ni Senator Ping Lacson, binabalikan niya yung several years back. Dahil nga, doon nakadikit yan no? Paano nagsimula yung 12,000 projects na napakarami? Di ba sa gobyerno ni Digong? Yes. No? Meron kami mga proyekto noon sa Aquino government, pero hindi ganun karami. Yes. Diba? At malinaw yung auditing. No? Yes. Kaya nga sabi ni former DPWH Secretary Babe Singson, sabi niya, nag-present kami ng framework para i-continue itong aming ginawa sa flood control. Tapos hindi itinuloy. No, ng Duterte government. Specifically, si DPWH Secretary Mark Villar. No, iba yung kanyang prioritize. Baka prime water.
Baka mga kalsada papunta sa Camellia Homes. Baka. No, baka. So, ito yung sinasabi ni Babe Singson. Ito yung aming mga proyektong ginawa. Dapat may continuity ito. Dahil hindi ito ginagawa ng 1, 2, 3 taon lang. Tuloy-tuloy yan eh. Yes. Bakit hindi isinagawa? No? At idadagdag ko lang sa mga nagsasabi naman na, oo nga, sige, matagal na nga itong korupsyon. Okay. Admittedly, yes. Yeah. Lahat ng administrasyon may dinaanan ng korupsyon. Levels of corruption, there's degrees to it. Ngayon sa mga nagsasabi naman na, bakit nung panahon ni Pinoy, may korupsyon din naman at may kalokohan nangyari sa DPWH. Most likely, meron, pero ito masasabi ko lang, ako lang let's look at the total budget. Nung panahon ni Pinoy, the total national budget, annual budget, was under 3 trillion. Okay. So magkano yung nakuha ng DPWH because it's under 3 trillion. Today, the total budget is 6.8 trillion. Okay, nung panahon... Hindi lang yun. Ayoko lang depensahan yung gobyerno namin. Sige. Pero magkano ang debt to GDP? 33%, yes. No? Debt to GDP ratio. Ngayon ilan? 67%? Yes, and growing. No? Ilan ang utang nung panahon ni Pinoy na at the end of his term? 5.8 trillion. Yeah. Hindi lang yun sa term niya, doon sa past 30 years. Yes. No? Nung panahon ni Digong, naglampas doble. Mahigit doble, 13 trillion, 6 years. No, so ayoko naman depensahan, pero indication 'yan ng mga sinasabi nyo. Ito yung budget. Ito yung hindi kami nangungutang dahil babayaran niya ng next generation. Ito yung pag may lumabas na corruption cases, tanggal ka agad. Yes. No? Itong si Herbosa, Secretary ng Health ngayon, Undersecretary yan ng panahon ni Pinoy. Tanggal ka agad. Just a hint of corruption. No? So, ang sinasabi lang namin, no, ang naging problema ng panahon ni Pinoy, messaging. Ang naging problema, mamasapano. Yes. Diba? Yung mga ganun ba? Pero maghanap kayo ng corruption. Pero tama ka doon yung nga sinasabi ko na, listen, tignan natin lahat to. Pero let's look at facts. Yun lang ang sa akin. At back then, kaya naman ng DPWH yung budget na ganun kaliit lang. Kasi with the under 3 trillion budget, maliit lang talaga makukuha ng DPWH. Pero actually, nagawa nilang paraan, di ba? Actually, mga anecdotes pa eh. Saan ba kami kumakain ni Pinoy? No? Sa Tropical Hut. Sa McDo. No? Doon sila kumakain. Pumunta kami state visit sa France. No? Nung binigyan ng mamahalin na wine si Pinoy, anong sabi niya? Meron ba kayong Coke? Saan kami kumain sa Paris? No? Isang pangit na burger shop. Sabi ko nga kay Pinoy nun, boss, nasa Paris tayo. ito yung sentro ng pinakamasasarap na pagkain. Bakit tayo kumakain dito sa napakapangit na burger store? Sabi ko sa kanya. So, tignan mo rin yung lifestyle, di ba? Ang layo. Saan nakatila? Isang bungalow sa Quezon City. Di ba? So, yun lang naman. Titigil ko na ron. Baka masyado naman akong defensive. Para lang doon sa nagsasabi, i-check nyo maigi. Ito, no? Anong nangyayari ngayon? Ano yung pinagmamalaki ng mga contractors, ng mga congressmen, ng mga senador? Yung kanilang lifestyle, yung kanilang Rolls Royce, yung kanilang mga mansyon, yung kanilang mga helicopter, yung kanilang mga private jets. No? Yun yung pinagmamalaki nila. Yun. At saka sa akin, yun ang again, I don't wanna harp too much again on the Pinoy legacy. Kasi nga, kita mo naman yung data eh. Data lang ako eh. Database tayo. Ang pinakamalaking problema ko since time immemorial talaga, nung panahon ni Duterte, tumaas yung utang natin to over 13 trillion. Ang laki nung tinaas. Tapos, the trolls are spinning it pa na, mas malala yung debt ngayon. Hindi. Tumaas yung debt dahil sa kanya, naglampas doble. Napaka-glaring. Yun na nga eh. Bumili ang Indonesia ng Sinovac sa China for 600 pesos. Bumili tayo ng Sinovac for 3,000 pesos. Times 5. No? Sino na kinabang? Ilang milyon yung binili natin Sinovac. Sa Parmalee. Diba? Bakit hindi binabanggit ni Marcoleta yung Parmalee sa Blue Ribbon? Bakit hindi binabanggit itong mga anomalya sa Sinovac? No? Bakit hindi binabanggit itong anomaly sa DepEd laptops, etc.? Yep. So, bakit ito lang? Na okay sa akin. Na-expose. Pero ang sinasabi ko lang, katulad nga sinasabi ni Senator Ping Lacson, dikit-dikit yan. Itong mga sindikato na ito sa gobyerno, dati pa yan, di ba? Pero yung mga DPWH, matagal na yan. Kaya talagang hindi ko nakikitang, kaya wala na siguro din akong pag-asa sa Senado. Kasi nga tignan mo, lahat ng mga involved at lahat ng mga may allegations,
ng corruption ay nandoon mismo sa Senado. Kaya nga ang call natin, Wala. Chris, electoral revolution sa 2028, sa susunod na eleksyon. Nasimula na nitong midterm. Yes. Natanggal yung mga artista na inaamin na wala silang alam sa pagiging senador. Oo. No, natanggal sila. Kahit very popular sila, kahit in-endorse pa sila ng Iglesia ni Cristo, talo sila. Diba? Ang hindi pa natatanggal Oo. ay yung mga korap na politiko na pabalik-balik. Isunod na natin yun, yung mga dynasties. Oo. Na halos kalahati ng Senado magkakamag-anak, di ba? Oo. Sunod na natin yan. Yun yung hihingiin natin, ikakampanya natin for the next 3 years. Yes. Going into 2028. Nagigising na yung mga kabataan eh. Di ba? Mhm. Gawin natin itong mga motive force towards 2028. Ituloy-tuloy na natin. Dynasties, Oo. mga corrupt politicians, no? Na ngayon ay na-expose dahil dito sa Pandora's box na nabuksan. Oo. Diba? Ngayon ang ano ko ngayon sa Kongreso naman, honestly, as much as tingin ko talaga maraming corrupt din doon, hindi ko naman nila lahat, tingin ko may mga matitino din doon. Tingin ko marami din matitino. Pero yung mga bad apples are making the good ones look really bad. Yes. Ito yung sasabihin ko lang with regards to that. I don't know much about Martin Romualdez. Okay? Pero I appreciate the fact na siya yung naghamon na buksan ng Open Bicam. Bicam. Oh, number 1. Number 2, si Cheese, hindi ko alam kung masa na ba yan o hindi pa eh. Parang hindi wala pa siyang binanggit. Yung minority pa lang sa Senado. Oh, yung minority nagsalita pero si Cheese hindi ko alam kung nagsalita eh. Pero buksan na natin yung Bicam, number 1. Number 2, Toby Chanco, humarap. Sabi niya, medyo ginril niya si Chairperson Mika Swansing regarding sa kailangan ko makita yung minutes of the small committee. Oo. Kasi daw doon sa small committee nagkaroon ng mga Oo. kalokohan. Pero pag tinignan mo, ito yung interesting Ito, lumabas tuloy yung kanyang mga pork barrel. Kaninong pork barrel? Kay Toby. Kay Toby. Sa Botas. O, tingnan mo. Siya pala una nakakakuha ng mga budget sa mga kongresista. Siya pinakauna. Sa pinakauna. So lumalabas ngayon. Today lang, lumabas yung data. Magkano yung lumalabas sa pork barrel? Ito, nandito ngayon sa akuan ko eh. Kakalabas lang talaga. Kakalabas lang. No? Kaya sabi ko, yung mga babanat, okay namang bumanat. Pero dapat malinis ka rin. Oo, Diba? yun. So Kaya, yun yung I think yun yung naalala ko kasi tuwing narinig ko ang mga Duterte DDS trolls, ang sinasabi palagi nila is, bakit binabanatan daw si VP Sara? Malinis ba itong mga to? Alam mo sa akin, ganito lang yun eh. Hindi lahat ng Kongreso madumi. O am I being naive? Wala, baka I'm being naive. Pero sa akin, but it does not make what Sara Duterte did good. It does not absolve her. Dahil madumi yung nagsasalita, hindi ibig sabihin malinis naman siya. May ginawa pa rin siyang mali. Kahit sabihin mo may iba sinasabi, bakit sila bilyon-bilyon? Ito, hundreds of millions lang. Believe me, hindi hundreds of millions yan. Yun lang ang nakita. Marami pa yun nasa ilalim na nakukuha ng mga Duterte. Ang punto ko lang is dalawa sila, parehong corrupt, at kung sinong ma-expose, kailangan maimbestiga kahit na sino pa yan. Yan ang pinagkaiba natin sa mga trolls na bayad ni Duterte. Dahil gusto nila, tignan lahat, wag lang ang mga Duterte. Hindi pwedeng ganyan. Yes. Lahat tignan natin. Yes. Malakas ang loob ko sabihin yun. Bakit nila tinitignan yung mga kongresista? Tignan natin. Bakit si Zaldico hindi? Tignan natin. Tignan natin si Romualdez. Yeah. Tignan natin talagang pero Toby Chanco, alam mo, ito Toby na. Chanco, tignan natin. A review of 155 projects sa Nabotas from 2023 to 2021 worth 6 billion. No? Ay maraming mga red flags. Dito sa 155 projects sa Nabotas, 87 projects, 4.19 billion are flood-related projects, no? Pero yung 34 projects lang dito, 838.97 billion ang lumalabas dun sa isumbong sa Pangulo website. Ibig sabihin, mga more than 4 billion ay wala doon sa report. Ibig sabihin, saan napunta yun? So, kung babanat ka, come out clean. Yan. Di ba? Ang dami mo palang flood control projects. Ngayon, pinakabinabaha pa rin ay Nabotas. Bakit? Yung floodgate, hindi maayos. Tapos may budget pala, tapos hindi maayos. 6 billion yung project mo. No? 5 billion dyan ay flood control. Ba't di mo maayos yung floodgates? Kaya nung uulan ng kaunti, baha ang Nabotas sa Malabon. Sa dami ng pera na yan, saan nagpunta kung di naayos, diba? Kaya sabi lang natin, okay na bumanat. Expose mo yung small committee. Pero, baka mabanatan ka. Paano naman ikaw? Oo, tama. Kaya mo nga man tayo, malakas ang loob natin. Dahil walang may babanat sa atin. Kasi wala naman tayo. Yeah. At sana yung kabataan, gayahin ito. Magkaroon din ng mga podcast.
ulitin 'tong mga pinag-uusapan Yes. natin. 'Di ba? So ang aking advocacy, 1,000 Davids, no? Against- Fighting these corrupt Goliaths, no? Yes. Yun yung paramihin natin, no? Gayahin ka. Gumawa rin sila ng ganitong podcast. Magsalita na. Cellphone nila, sa iPad nila, hindi kinakailangan ng mga Kahit sa high-tech. TikTok, kahit na isang Yes, minuto ilabas lang. nyo. Ulitin nyo yung mga expose na lumalabas ngayon sa Kongreso, sa Yeah. Senado, sa mga podcast, di ba? Tama yun. Pero yun, so for example, yun sa small committee na yun, babanggitin ko lang, na yung nakita ko naman dito ay hindi daw, transparent doon sa small committee at doon daw nagkakaroon lahat ng mga insertions at saka mga redistribution ng pera. Okay yun. Oo. Yun. Ngayon, ito lang yung napansin ko, na parang pag tinignan mo yung mga pangalan na nasa loob ng small committee, at may nagbanggit nga na isang kongresista, sabi niya, nakita ko meron ngang minutes sa small committee. Adi ibig sabihin, parte ka ng small committee, inamin niya. So, ibig sabihin, kasama ka doon sa mga may ginalaw. Dapat talaga lahat yan lumabas na. Halimbawa, yung BICAM. Ang alam natin na zero budget yung PhilHealth. Ang akala natin, ang gumawa niyan House. Senate pala. So, sino sa Senate ang nagpa-zero budget ng PhilHealth? Okay, sige, go. Ay, Sino? mga ganun ba? Di ba? Hindi ka natin alam eh. Kasi dahil di ba wala yung tayong chair, minutes, pero yung chair nun, si Grace Po. Pero Pero, ang balita, ang umuupo sa BICAM ay hindi si Grace Po. yes. Yung Senate President. Oo. Diba? So, yung mga lump sum na lumalabas ngayon, mas marami ang hiningi ng Senado. Itong mga unprogrammed funds. Yun. Di ba? Yun. So, ngayon lang lumalabas yan. At alam mo para Tapos sa... iimbestigahan ng Senado yung sarili niya. Ayun na nga, kaya nga sinasabi ko, wala akong inaasahan dito. Pati sa Kongreso, alam mo, pero although, okay, sa Kongreso, mas kaya ko pang maniwala na may pag-asa o baka may maparusahan. Baka, hindi ko alam pero kasi historically, pag tinignan mo the last couple of years, mas maganda yung track record ng Congress pagdating sa resulta ng kanilang mga hearings kumpara sa Senado. Yeah. Based on that lang, mas may tiwala ako sa Kongreso kumpara sa Senado. Having said that, ito yung isang nakikita kong problema natin. Ngayon, sabihin na nga natin na ang dami-daming ginagastos nga sa flood control, sa mga DPWH, na pwede naman bawasan. I really believe na kayang bawasan ng kalahati. Bakit? Kasi nabanggit ko na ba ito sa'yo, nag-usap tayo no last time na sinabi ko nga na pag tinignan mo the previous year, 2024, there was a 1 trillion surplus, unused, unobligated allocation. 1 trillion. Mahigit 1.2 trillion yun. So, that's 1 trillion at 200 billion. Para lang... Kayo na hingi na mas mataas, hindi nyo pala nauubos. Tapos nahihirapan silang ubusin. Ang punto ko lang is yung 1.2 trillion na yan, kung sana hindi na lang nilagay sa budget, edi hindi na na-corrupt, number one. Number two, nabawasan yung utang natin. Kasi ang debt servicing natin, isa sa pinakamalaking gastos natin yan. 17 trillion na? Parang, hindi trillion, 700 billion, parang, sorry. In terms of dollars, so sinasabi ko, pesos. No? Malaki yon. It's a ridiculous amount. Basta, dapat talaga, yung mga ganitong pagbabudget, bawasan na. Yun lang sa akin. Kasi, sa paglalaki ng ating national budget, lalong lumalala ang korupsyon. Kasi merong mindset ang gobyerno, and alam mo to, dahil dati kang parte ng gobyerno, ay gumastos. Yes. Sa pagpilit ng paggastos, gumagawa ng paraan, paggawa ng paraan, doon nagkakaroon ng korupsyon. Yes. So yan yung root na nakikita kong kailangan ayusin. Susundan ko lang yung sinabi mo. Halimbawa, yung isang dosena naming kongresista na kakoalisyon nung 5 na bayan congressmen, kasama si Laila De Lima, Chel Jokno, Percy Sendanya, hindi lang sila bumabanat dito sa corruption. Nagpo-propose sila ng mga positive measures para ito ay mabawasan dramatically in the future. So, negative, positive. Hindi lang pwede yung expose ka ng expose. Dapat nagpo-propose ka rin. At yun yung ginagawa nila today. Nagpo-propose sila ng measures kung paano mapipigilan yung ganyang klaseng uri ng institutional corruption. Habang bumabanat sila dun sa corruption. Then wala ka masasabi, no? Na corruption halimbawa kay Chel Jokno. Yep. Kay Laila De Lima na 7 taon na kulong, di ba? Kay Percy Sendanya, no, etc. So, yung grupo na yan nagsisimulan lumaki. Nagsimula sa 4, naging 5, ngayon 100 na. Tapos hindi lang yan ang issue nila. Issue rin nila yung foreign policy, yung West Philippine Sea. No? So, ang sinasabi ko nga, sabi mo, may mga kongresista na
pwede kong ipagmalaki as clean as Caesar's wife. No, at ito yung mga yon. Okay. No, yung sinasabi mo na hindi lahat. Oo. At saka ito lang, para sa akin, yung binabanggit mo nga na mga proposals. Okay. I want to ask, ngayon ba, di ba meron tayong government official na dapat nag-iimbestiga sa mga corrupt officials? Kaninong trabaho yon? Well, ngayon, wala pa kasing nakaupo na permanenteng ombudsman. Acting pa lang. Okay. So hopefully, in the next 2 to 3 weeks, magkakaroon ka ng permanenteng ombudsman. Okay. So i-reverse niya yung rule ng previous ombudsman na hindi pwedeng buksan ng SALN unless may pahintulot nung sinasalin. Yung kalokohan na yun. Oo nga. So, Kasi ikaw na nga yung guilty. Ikaw pa yung magsasabi ng hindi pwede buksan. malaking tulong yan sa pag-triangulate ng corruption. No? Dahil i-investigahan ng ombudsman, halimbawa, LTO. Yep. Ilan yung mga coaching pagmamay-ari mo at ng mga kamag-anak mo? LRA, ilang mga lupa at bahay yung pagmamay-ari mo at kamag-anak mo? 'Di ba? Bureau of Immigration, nakakailang biyahe kayo per month sa labas ng bansa, etc. Tapos AMLA, bank accounts niyo pwedeng pabuksan ng ombudsman. So matatriangulate dahil hindi lang ikaw. Yung immediate family mo, kasama dyan eh. Yes. So, kung gagamitin ng ombudsman yung power niya, at using the SALN, ang daming ma-expose. Lifestyle. Ito yung sahod mo bilang DPWH, bilang district engineer, tapos ganyang kalaki ang iyong kayamanan at ng iyong pamilya. Ganito yung pondo mo, ganito yung kayamanan sa SALN mo, kongresista, tapos ganito yung iyong lifestyle, na parang si Harry Roque, lumobo yung kanyang kayamanan nung pagpasok niya sa gobyerno, paglabas. Yun ba, ngayon, kung matino ang ombudsman mo, matatriangulate yan. Pero yun kaya binanggit ko to, kasi nga, ang nakikita ko is the Office of Ombudsman has failed. Yes. Has failed the people. Correct. Dahil meron ba tayong nakitang nakulong na kahit na isang opisyal? Wala. Parang hindi lang ombudsman pinapatamaan mo, Chris, pati parang Supreme Court pati. Ayun, no, I'm not, yes, so obviously, because, come on, I mean, sinabi na nga ni DOJ Secretary na pinagmamalaki na ng mga kriminal na kaya nilang bilhin at nabili na nga nila yung mga Supreme Court justices, kaya nga, kaya wala silang takot pumatay ng tao. Sino ang ombudsman na pumigil sa paglabas ng SALN? Martires. Saan siya galing? Duterte. Hindi, saan siya galing na ahensya? Supreme Court. Supreme. Ay! Di ba? Oh, wow! Bago siya naging ombudsman pala. Gusto nilang protektahan Hindi, yung kanilang SALN. Wala akong nais pa. Pero 2 Supreme Court justices ang natanggal sa issue ng SALN. So mukhang ayaw na nila maulit yun. Dahil hindi sila immune sa investigasyon ng SALN. Kaya nakakadismaya talaga. Kaya gusto ko lang ipakita yung dotted lines. Paano ka napunta dyan? That's interesting you brought it up. Hindi ko alam na Martires was actually a Supreme Court justice before. And we're not saying all or lahat may problema. Sabi natin is there's a possibility that merong kalokohan din na nangyari. Na protektahan ng previous ombudsman. Yes, in the judicial system. Yes. So we're not just talking about the 2 branches of government. We're talking about problems of corruption with all 3 branches of government. Executive, legislative, at judicial. Which is why wala pang nakukulong. At tignan mo, ilang beses na nga nangyari with regards to the justice system natin. Meron ba? Meron ko ba nakita na kulong? I mean, I could name you all these politicians and I'm not even gonna bother. Na ngayon, malaya ngayon na akala mo sino sila mga bilyonaryo pero never naman nagka-negosyo itong mga to. Pero pag kumilos, kala mo, mga entrepreneurs na may maraming pera, kala mo naman, mga Ayala sila o mga, yung mga ganun eh. Pero yun ang problema natin. At ang nakakainis, pinagmamalaki nila. Yun. Hindi sila nahihiya. Alam mo Kaya pag sinabi ng presidente, mahiya naman kayo, ilan yung mahihiya? Wala. Alam mo kung ba't palakpakan nga yung mga walang hiya, di ba? alam mo kung ba't di sila nahihiya? Oh. Okay? Alam mo kung bakit kasi, yung mga nanonood ngayon, ilan dyan, ilan sa inyo, kung ikaw, isa ka dito nakakita ka ng politician, ano sinasabi mo? Uy, si congressman ano yan, yaman yan, no? O si ano yun, no? Senador gano'n, yaman yan, ano? Pa-picture tayo. Uy, si ano yan, no? Sara Duterte, pa-picture tayo. Wow, idol ko yan, ang galing nila. Kaya malakas ang loob ng ating mga politiko dahil tayo mismo. Tingin nila, hindi natin, ang tingin nila, papalusutin natin. Yes. Tingin nila ay ikukan pa natin, may impress pa tayo sa kanilang kawalanghiyaan, sa kanilang mga corruption. Yun yung problema, bahagi tayo eh. Yes. Yan yung nature of impunity.
Hindi lang dahil ang tingin nito mga walang hiya nito na they can get away with it, kundi ang tingin nila kasi sa atin, papayagan natin. Papayagan o kaya tingin nila mangmang tayong lahat na hindi natin paniniwalaan na kahit na anong ebidensya ang sumampal sa mukha nyo. Yun ang problema. Kaya tayo ang titigil dyan. Hindi sila titigil ng kusa hanggang hindi natin pinipigilan. Yun. At yun ang pinaka-importante mensahe talaga na pinaparating natin sa lahat. Yung kapangyarihan ng ating mga politiko ay nanggagaling sa atin. Kaya napansin mo ginagawa tong mga palabas na to, tong mga circus na to, mga comedy show na to, para kanino yan? Para sa atin. Dahil kailangan nila makuha ang suporta natin para matuloy pa tong korupsyon, pero nasa sa atin yan. Dahil kung mamulat na yung inyong mga mata at inyong mga isip, hindi na nila ito magagawa sa atin. At yung problema na hinaharap ng karamihan ng ating mga OFWs, kaya sila nagtatrabaho sa labas, okay, ay dahil dito sa korupsyon. Kaya wag na kayo magbubulag-bulagan. Kasi kaya mataas ang bilihin, kaya nahihirapan kayo kahit na magkano kinikita nyo, palagi tayo naghahabol dahil po sa korupsyon. Kaya tumataas ang presyo ng bilihin. Yun ho ang hamon na sa atin. Going into 2028, sabi nga ni FPJ, kalusin na. No? Kalusin na yan. No? At nasimulan yan itong midterm election. Ituloy-tuloy na natin. Pero kinakailangan din may mga maging alternatibo. Yung mga Heidi Mendoza na naka 8.8 million votes. First time na tumakbo. No? Ito si Chris. Patakbuhin natin ulit. No? Baka hindi lang sa local. No? So, going into 2028, ay kailangan magkaroon tayo ng mga alternatibo. Dahil hindi natin pwedeng kalusin na wala naman tayong ipapalit. Yun. Diba? So, yun yung ating responsibilidad ngayon. Lalo na yung mga kabataan. Yes. Dahil kayo umamana nitong kabulukan na ito eh. Oh. Imagine niyo, pag kayo ay may mga anak na, tapos ang mga maamoy ng mga anak nyo, itong ganitong klaseng kabulok na sistema, mahiya naman tayo. No? Kasama tayo sa mahiya sa ating mga anak at sa kanilang magiging anak. Huwag natin payagan na ito ang ipamana natin sa kanila. And with that message, Ronald, salamat sa inyong lahat sa mga nanood ngayong araw na to. Kayo, tingin ba nyo yung mga sinasabi namin, mga kawalang hiya? O kaya may katotohanan? At baka kayo may mga alam kayong nangyayari sa inyong lugar na mga korupsyon? Isulat nyo lahat yan dito sa comment section sa ibaba. At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng content, don't forget to subscribe and click that notification bell para ma-notify ka sa aming susunod na video. Salamat sa inyo lahat. Salamat, Ronald. Salamat. At isumbong kay Kristan. Ayun, at siguradong magkikita pa tayo sa susunod na video.